ay magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon naman ay talakayin po natin kung ano nga ba ang naganap sa panahon ng bagong lipunan. So nagsimula po ang bagong lipunan noong Setyembre 21, 1972 sa ilalim ng pamumuno ni Ferdinand Marcos. At sa panahon ito ay nagpatuloy pa rin ang Gawad Carlos Palanca sa pagbibigay ng patimpala. Ang mga paksa o tungkol sa pagpapaunlad ng bayan, ang karaniwang paksain ng mga akda sa panahon ng bagong lipunan tulad ng Luntiang Revolution or Green Revolution, pagpaplano ng pamilya, wastong pagkain or nutrition, drug addiction, at pollution. Pinagsikapan ng bagong lipunan na maputol ang malalaswang mga babasahin, gayon din ang mga akdang nagbibigay masasamang impluensya sa moral ng mga mamamayan. Ang lahat ng mga pahayagang pampaaralan ay pansamantalang pinahinto at maging ang mga samahang pampaaralan. So sa panahon ng ang bagong lipunan, sinikap ng bagong lipunan na mahinto yung pagkakaroon ng basahin na malalaswa at yung mga akdang nagbibigay masamang impluensya sa mga mamamayang Pilipino. Kaya tayo nagtatag ang pamalaang military ng bagong kagawaran na tinawag na Ministry ng Kabatirang Pangmadla o tinatawag natin na Department of Public Information. Sila yung namamahala at sumusubaybay sa mga pahayagan. Sa panahon ito, muling naibalik ng dating unang ginang Imelda Marcos sa pagpapanibagong buhay ang ating mga sinaunang dula tulad ng sinakulo, embayoka ng mga Muslim at iba pa. Ipinatayo niya ang Cultural Center of the Philippines, Folk Arts Theater at maging ang Metropolitan Theater ay muli niyang ipinagawa upang mapagtanghalan ng mga dulang Pilipino. So si unang ginang Imelda Marcos ang naging dahilan kung bakit nabuhay muli yung mga dulang Pilipino sa pamamagitan ng pagpapatuloy niya ng mga pinagtatanghalan ng mga dulang Pilipino katulad ng Cultural Center of the Philippines, Folk Arts Theater at maging yung Metropolitan ay muli niyang pinagawa para may pagtanghalan yung mga Pilipino ng mga sinakulo, embayoka ng mga Muslim at marami pang iba. Naging laganap din ang pag-awit noon ng wikang Pilipino, maging ang mga ipinadadala sa ibang bansa ay awiting Pilipino rin ang inaawit. Ilan sa mga awit sa panahon ng bagong lipunan ay sina Freddy Aguilar, si Pilita Corrales. Isa sa pinakasikat sa panahon ng bagong lipunan ay ang kantang bagong lipunan din na kinanta ni Pilita Corrales. Ang lingguhang babasahin tulad ng Tislap, Liwayway at iba pa ay malaki ang naitulong sa pagpapaunlad ng panitikan. Naging lagusan ito ng manunulat upang mailathala ang kanilang mga akda. Sa pamamagitan ng mga pahayagan na yon at mga babasahin, mas naging umunlad yung panitikang Pilipino sa panahon ng bagong lipunan. Ito yung naging daan sa mga manunulat ng mga Pilipino na maipakita, maibahagi o mailathala yung kanilang magagawa. So masasabi natin na sa panahon ng bagong lipunan, nagningning at umunlad talaga ang panitikang Pilipino. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa panulaang Tagalog sa panahon ng bagong lipunan. Ilan ang buwan ang nakalipas pagkatapos ideklara ang batas militar, ang mga sumusunod ang naging slogan ng bagong lipunan. Ito ay nabasa at narinig ng mga mamamayan. Una dito ay ang sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Na kung saan ito ay patungkol sa isang pampulitikong katagang nilikha ng pangangasiwa ng Philippine President Ferdinand Marcos matapos ang kanyang pahayag sa batas militar bilang pagbibigay katwiran para sa kanyang awtoridad at sa pagsisikap na itaguyod ang bagong lipunan. Pagpapatuloy ng rasismo, tunguhin ng propaganda ng gobyerno mula sa Espanyol at Amerikanong kolonyal na panahon upang ilarawan ang mga Pilipino bilang mga bata na hindi kayang pamahalaan
ang kanilang sarili. Ang slogan ito ay ginamit upang itulak ang lipunang Pilipino upang disiplinahin ang lipunang Pilipino sa anyo ng benevol na disiplina. Kasunod naman dito ay ang tayo'y kumain ng gulay upang humaba ang buhay. Ang pangatlo ay magplano ng pamilya na ang buhay ay lumigaya. Ang pang-apat naman ay ang pagsunod sa magulang, tanda ng anak na magalang. At ang panghuli ay tayo'y magbigayan at huwag magsiksikan. Ito ay ang mga panulaang Tagalog sa panahon ng bagong lipunan na kung saan hanggang ngayon ay dala-dala pa rin natin ito at tunay na nakapagpabago sa atin hanggang ngayon. At ito ay nakatulong sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nakatulong din ito at nagbigay ng aral sa atin. Ngayon naman ay atin ng pag-aralan ang mga awitin sa panahon ng bagong lipunan. Noong 1975, nagbago ang takbo ng kasaysayan ng awiting Pilipino na ang TL Ko Sayo ay awitin ng pangkat Cinderella. Ang awiting ito ay naging popular sa tawag na Himig Maynila. Binubuo ito ng ilang balbal na Pilipino na may kakaibang kumpas kaya mabilis tinanggap ng mga tao. Narito ang awit. At atin itong pakinggan. Ewan ko ba kung bakit type kita? Di ka naman gwapo, kahit malabo ang pagpili ko. TL ako sa'yo. Naging tanyag din si Rico J. Puno sa pag-awit ng Himig Maynila tulad ng kanyang awit na pinamagatang The Way We Were. Atin nang pakinggan ang tono at awit nito. Alaala nang tayo'y mag-sweetheart pa, namamasyal pa sa luneta nang walang pera. So it's the laughter we will remember whenever we remember. Kabilang din si Freddy Aguilar sa kanyang awit na Anak na kung saan ito ay nagbigay impluensya. Ito ay nagbigay aral sa atin. Atin itong pakinggan upang mas malaman natin. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nilang iyong ilaw. Kasunod naman ay si Jose Marichan na kung saan ang kanyang mga kanta ay patungkol sa Pasko. Ito ay nagbigay saya sa bawat Pilipino dahil ito ang kanilang naging tugtugin bawat Pasko. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets. Kasunod naman ay si Florante na ang kanyang awit ay pinamagatang Ako'y Pinoy. Napahiwatig sa kantang ito ay tayong mga Pilipino. Ang ating mga pakikipagsapalaran sa bawat digmaan na ating nadanasan. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Kasunod naman ay sina Tito Vic at Joey sa kanilang mga kanta. Tunay nga na ang mga kantang ito ay nagbigay sa atin ng impluensya. Nakakuha tayo dito ng aral. At hanggang ngayon ay napapakinggan pa rin natin ito. Okay, so once again, good morning. So dito naman po tayo sa Dula sa Bagong Lipunan. So nanguna sa pagpapanibagong buhay ng ating mga sinaunang dula ang ating unang ginang ng bansa na si Ginang Imelda Marcos. So binuhay niya ang mga sarswela ng mga Tagalog,
sinakulo at embayoka ng mga Muslim na pawang itinanghal sa ipinakumpuni niyang Metropolitan Theater at ipinatayong Folk Arts Theater at Cultural Center of the Philippines. So, ang teksto ay naglalarawan sa isang panahon kung saan nagkaroon muli ng pagsigla ng mga tradisyonal na dulang Pilipino sa panahon ng bagong lipunan na pinamunuan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. So, ang unang ginang ng bansa noon na si Ginang Imelda Marcos ay nagkaroon ng malaking papel sa pagpapaunlad ng mga sining sa Pilipinas. Siya ay kilala sa kanyang pagmamahal sa kultura at sining at aktibong nagtataguyod ng pagpapanibagong buhay ng mga tradisyonal na sining. Sa panahon ng bagong lipunan, binuhay muli ni Ginang Marcos ang mga sarswela ng mga Tagalog. Isa itong uri ng dulang musikal na naglalarawan ng mga awit, sayaw at dialogo. Naibalik din ang mga sinakulo, isa itong dulang panrelihiyon na nagkukwento sa paghihirap at kamatayan ni Hesukristo, at ang embayoka naman class ay isa itong uri ng dulang panrelihiyon na nagmula sa mga Muslim sa Mindanao. So, upang masuportahan ang pagtatanghal ng mga dulang ito, nagpatayo at nagpaayos si Ginang Marcos ng mga pasilidad, pangkultura tulad ng Metropolitan Theater, Folk Arts Theater at Cultural Center of the Philippines. Sa pamamagitan ng mga ito, na ibigay ang isang lugar para sa mga Pilipino na maipapakita at maipagpatuloy ang kanilang mga tradisyon at sining. So, lalong nakapagpasigla sa dula ng panahong iyon at maging sa kasalukuyan ang mga sumusunod na samahang pandula. Ang una ay ang PETA or Philippine Educational Theater Association. Itinatag ni Cecil Guidot Alvarez at Nino Broca. Ang PETA ay kilala sa pagiging isang samahan pang-edukasyon na gumagamit ng dula bilang isang instrumento para sa pagbabago at pagpapaunlad ng lipunan. Ang mga dula ng PETA ay madalas na tumatalakay sa mga isyung panlipunan, politikal at pang-ekonomiya at naglalayong magbigay ng kamalayan at pag-asa sa mga manonood. So, halimbawa ng mga dula ng PETA class ay ang Paglilitis ni Mang Serapio, Tales of the Manovu, Juan Tambad at Aduca. So, ang unang halimbawa ay ang Paglilitis ni Mang Serapio. Isa itong dulang tumatalakay sa paglaban ng isang magsasaka laban sa pang-aabuso ng mga mamamayang may-ari ng lupa. Ipinapakita nito ang isyung panlipunan ng kahirapan, kawalan ng katarungan at pagsasamantala. Ang ikalawang halimbawa naman ay ang Tales of the Manovu. Isang dulang nagkukwento ng mga alamat at tradisyon ng mga katutubong Manovu sa Mindanao. Naglalayong ipakita ang kanilang kultura at tradisyon sa mga Pilipino. At ang pangatlo ay ang Juan Tambad. Isang dulang nagkukwento ng isang rebeldeng magsasaka na lumaban sa mga mananakop. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng paglaban para sa kalayaan at katarungan. At itong Aduca naman, isa itong dulang nagkukwento ng isang babaeng naglalaban para sa karapatan ng mga kababaihan. Ipinapakita nito ang isyung panlipunan ng diskriminasyon at karahasan laban sa mga kababaihan. Pangalawa ay ang Repertory Philippines na itinatag ni Rebecca Godins at Zenaida Amador. Ang Repertory Philippines ay isa sa mga nangungunang teatro sa bansa na kilala sa pagtatanghal ng mga klasikong dula mula sa iba't ibang panig ng mundo. Naglalayong itaguyod ng Repertory Philippines ang mataas na pamantayan ng pag-arte at pagtatanghal at nagbibigay ng pagkakataon sa mga mahuhusay na aktor na ipakita ang kanilang mga talento. Halimbawa ay ang The Sound of Music, isang klasikong musikal na nagkukwento ng isang batang madre na nagiging guro sa isang pamilyang Austrian. Pinapakita nito ang kahalagahan ng musika, pag-ibig at pag-asa sa panahon ng digmaan. Ang ikalawang halimbawa ay Annie,
Isang dulang nagkukwento ng isang batang ulila na naghahanap ng kanyang mga magulang. Pinapakita rito ang kahalagahan ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. At ang pangatlo ay ang The King and I. Isang dulang nagkukwento ng isang guro sa Ingles na nagtuturo sa mga anak ng hari ng Siam. Ipinapakita nito ang mga pagkakaiba ng kultura at ang kahalagahan ng pag-unawa at pagtanggap. At ang pangkaapat ay ang Fiddler on the Roof. Isang dulang nagkukwento ng isang Hudyong magsasaka sa Russia sa panahon ng mga pagbabago. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng tradisyon, pamilya at pananampalataya. Pangatlo ay ang UP Repertory na itinatag ni Vince Cervantes. Ang UP Repertory ay isang samahang pandula na nagmula sa Universidad ng Pilipinas. Kilala ito sa pagtatanghal ng mga dula na naglalayong magbigay ng kritisismo sa lipunan at mag-udyok ng pagbabago. Ang UP Repertory ay nagsisilbing isang plataporma para sa mga mag-aaral at profesional na manunulat at aktor na magbahagi ng kanilang mga ideya at talento. Dito naman po tayo sa The Crucible. Isa itong dulang nagkukwento ng mga pangyayari sa panahon ng Salem Witch Trial. Ipinapakita nito ang panganib ng panitismo at ang kahalagahan ng katarungan. At itong Waiting for Godot naman ay isang dulang nagkukwento ng dalawang lalaking naghihintay sa isang tao na hindi kailanman dumating. So pinapakita nito ang kahulugan ng buhay, pag-asa at kawalan ng pag-asa. At itong Streetcar Named Desire, isang dulang nagkukwento ng isang babaeng naghahanap ng pag-ibig at kaligayahan sa isang bagong lugar. Ipinapakita nito ang isyong panlipunan ng pagiging babae, pag-ibig at pagkawala. At itong The Importance of Being Earnest, isang dulang nagkukwento ng dalawang lalaking gumagamit ng peking mga pangalan upang makatakas sa kanilang responsibilidad. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagiging tapat at ang mga kahihinatnan ng pagsisinungaling. So ito naman yung mga halimbawa ng dula ng teatro Pilipino. Ang una ay ang alamat ni Maria Makiling. So, isang dulang nagkukwento ng alamat ng isang magandang diwata na tumutulong sa mga tao sa bundok. So, ipinapakita nito ang paniniwala at alamat ng mga Pilipino. Pangalawa ay ang panday. So, isang dulang nagkukwento ng isang panday na lumalaban sa mga masasamang espiritu. Ipinapakita nito ang mga bayani ng mga Pilipino at ang kanilang pakikipaglaban-laban sa kasamaan. At ang pangatlo ay ang Noli Me Tangere. So, pamilyar naman tayo sa Noli Me Tangere na ito ay isang dulang nagkukwento ng nobelang Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Ipinapakita nito ang mga isyong panlipunan ng kolonyalismo, diskriminasyon at kawalan ng tarungan. At ang huli ay ang El Filibusterismo. Isang dulang nagkukwento ng nobelang El Filibusterismo ni Jose Rizal na ipinapakita nito ang mga isyong panlipunan ng revolusyon, pag-ibig at sakripisyo. So, ang mga halimbawa na ito ay nagpapakita lamang ng ilang mga dula na itinatanghal ng mga samahang pandula na ito. Marami pang iba. Ang mga dula na kanilang itinatanghal na nagbibigay ng iba't ibang pananaw sa buhay, kultura at lipunan ng mga Pilipino. So, dito naman po tayo sa pelikulang Pilipino. Sa nagkaroon ng taunang pista ng mga pelikulang Pilipino sa panahong ito. Sa tuwing may ganitong kapistahan ay pawang mga pelikulang Pilipino lamang ang pinapalabas sa mga sinihan sa Metro Manila. Ginagawaran ng gantimpala at pagkilala ang nagwawaging mga pelikula at artista. So narito ang ilang halimbawa ng mga kilalang pelikula ng Pilipino. Ang una ay ang Himala noong 1982, isang obra maestra ni Ishmael Bernal na nagtatampok ng pagganap ni Nora Honor. Ito'y naglalaman ng mga temang relihiyon, himala at kahirapan. Pangalawa, ang Maynila sa mga kuko ng liwanag noong 1975, isang klasikong pelikula ni Lino Broca na naglalarawan ng hirap at pag-asa ng isang probinsyanong lumuwas sa Maynila. Pangatlo ay ang Magnifico noong 2003. Isang pelikula na nagpapakita ng determinasyon at kabutihan loob ng isang batang Pilipino sa kabila ng kahirapan. At ang pang-apat ay ang Four Sisters and a Wedding
noong 2013. Isang komedya or drama na nagtatampok sa kwento ng 4 na magkakapatid na dumaan sa mga personal na hamon at pagmamahalan. At ang panglima ay ang General Luna noong 2015. Isang makabuluhan at makabayan na pelikula na naglalarawan sa buhay at pagkamatay ni General Antonio Luna. So, ang mga nabanggit na pelikula ay ilan lamang sa mga maraming dekalidad na produksyon ng pelikulang Pilipino na nagpapakita ng husay ng mga manilikha ng iba't ibang aspeto ng kultura at lipunan ng Pilipinas. Nagsilabas sa panahong ito ng bagong lipunan hanggang 1979. Ang mga pelikulang binanggit ay lumabas sa panahon ng bagong lipunan na isang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ang mga pelikulang walang romansa o sex, ang mga pelikulang ito hindi naglalaman ng mga karaniwang tema ng romansa o sexualidad na madalas makita sa mga pelikula noong panahong iyon. Subalit, tinangkilik sa kakaibang kayarian nito. Kahit wala na ang karaniwang tema ng romansa o sex, ang mga pelikulang ito ay naging popular dahil sa kanilang kakaibang estilo at mga kwento. Ang mga halimbawa ng pelikula ay ang Maynila sa Kuko ng Liwanag, isang pelikula na naglalarawan sa hirap at pag-asa ng isang probinsyanong lumuwas sa Maynila. Ang pelikula ay nagtatampok sa mga tema ng kahirapan, karahasan at pag-asa. Ikalawa ay ang Minsan Isang Gamu-Gamu. Isang pelikula na nagtatampok sa pagganap ni Nora Aunor. Ang pelikula ay naglalarawan ng kwento ng isang batang babae naghahanap ng pag-ibig at kalayaan. Ang pangatlo ay Ganito Kami Noon, Paano Kayo Noon. Isang pelikula na naglalarawan sa buhay sa panahon ng Hapones. Ang pelikula ay nagtatampok ng mga tema ng digmaan, pag-ibig at pagkakaibigan. Pang-apat ay ang Insyang. Isang pelikula na nagtatampok ng pagganap ni Hilda Coronel. Ang pelikula ay naglalarawan sa kwento ng isang babaeng pinagsamantalahan at pinagkaitan ng katarungan. At itong halimbawa ay ang Agila. Huling halimbawa ay ang Agila. Isang pelikula na nagtatampok ng pagganap na Fernando Fo Jr., J. Ilagan at Christopher De Leon. Ang pelikula ay naglalarawan ng kwento ng isang grupo ng mga lalaki na naghahanap ng katarungan at kalayaan. So, ang mga pelikulang ito ay nagpapakita ng pagbabago sa pelikulang Pilipino sa panahon ng bagong lipunan. Ang mga pelikula ay nagmula ng mga eksperimento sa mga bagong tema at estilo na naglalayong magpakita ng mas makatotohanang larawan ng lipunan at ng mga karanasan ng mga Pilipino.